fee sa karera. Entry fee Yung nga. po yung gagamitin na expenses para sa club, para sa mga staff, pang pasahod, pang gastos doon sa truck. So and welcome back sa another video. So today, mag-react tayo dito sa sugal nga ba o libangan lang ang karera ng mga kalapate. Ito ay pinost ng KMJS. Matagal na to pero ngayon ko lang din nakita to and gusto kong, alam mo yun, mag-share ng opinion and let's go. 45 mga lalaki sa Imus sa Cavite, kalaboso matapos di manong mahuli sa di umano'y illegal na karera ng mga kalapate. Hindi ko din alam kung paano nagiging illegal kasi siguro ang pananaw ko dito is nagiging illegal siya dahil nga sa may mga organization siguro hindi naka-register sa mga dapat na mga ahensya na dapat naka-register kayo if ever magkakaroon tayo ng mga event na ganyan and mga karera, mga tournament, siguro may specific na department yung gobyerno natin na kailangan naka-register kayo, accredited kayo na magpalaro ng mga ganyan, may mga prizes na ganyan. So yun yung pagkakaalam ko. Kung saan ang hot money raw nasa 35,000 pesos. Yun yung malaking ebidensya namin. May nangyayaring illegal gambling doon sa lugar. Ayon naman sa organizer ng Kalapati Race na nagpakilalang Dennis, hindi niya tunay na pangalan, ang nakuha sa kanilang pera. Ang dami, alam ko, usually sa Cavite kasi na may nasalihan na akong karera. Hindi personally, kasama ako dun sa mga kaibigan kong nagkakarera. Sumama ako sa pag-loading, pagpa-register. Yun, yung ipinapasok na sa mga sasakyan, yung kalapate. So nasubukan ko yun, naranasan ko yun. Siguro yung sinasabi nilang pusta dito kasi is dahil nga dun sa registration. And minsan ka talaga kasi may mga alam mo yung mga setup. May mga setup, alam na walang permit or walang hindi naka-register. Sige, natin to. Set up natin yung ganitong kalakaran, lalo na kung hindi legit, di ba? Hindi raw pot money sa sugal, kundi mula sa tig 400 pesos na ambag ng kanilang mga miyembro bilang entry fee sa karera. Entry fee nga. Yung po yung gagamitin na expenses para sa club, para sa mga staff, pang pasahod, pang gastos doon sa truck. Although may pagkain naman sa talaga kalapate, to, may pagkain ng driver, prices kasi naman dadalhin talaga sila sa to. malayong lugar, tapos doon papakawalan. Sa sobra po doon, yung po ipambibili ng trophy tapos para po sa mga mananalo po. Hindi Totoo yan. siya masabing sugal. Kung meron man kaming Totoo yan. Pero huwag na nating itanggi na meron talagang nakukuha yung mga organizer, yung mga club, yung mga president. Medyo may mga kinikita din talaga sila sa mga ganitong palaro. Madaming tumatangkilik sa ganito. Yun nga lang hindi ko din alam kung anong nangyari. Mas panoorin pa natin. kinikita dito, talagang sapat na sapat lang po talaga. Sa pag-organize namin, Pagdating kasi sa illegal gambling, kailangan ma-establish the fact na nagkaroon ng betting. Paano mo matatawag siya na Tama. bet money kung hindi mo naman alam kung nagkaroon nga ng tayaan or wala? Kailangan, beyond the money, meron pang other evidence na Totoo. mag-establish na in fact, yung pera na yan, tayayan Tayayan, sa oo. sugal. Nakita po nila na nag-aabutan ng pusta kung may involved na pera, lalong-lalo na po sa pusta. Nag-aabutan ng pusa kasi usually naman yun registration Kasi hindi ka naman hindi naman isasakay yung kalapati mo kapag hindi ka naka-register. And alam ko most of the money na ibibigay mo dun sa mga organizers talagang for expenses. And kung may matira man dun, yun yung magiging price ng tournament. Ito po ay illegal na. Pag mamin penalty, 2,000 pesos. Pero yan ang mga offense na yan, available naman yan. Bagamat hindi raw illegal ang Kalapati Race bilang sports, kinakailangan din munang accredited ng mga ahensya ng gobyerno Yun, ang sinalihang yun yung sinasabi Pigeon ko. Club bago ang mga ito makapagpalipad. Gaya ng kinabibilangang Ay, club ito, ni Nelson, ang Philippine Home PHA. Pigeon Association. Naka-register ko kami PHA sa kasi SIC. Bago sikat kami na sikat bigyan ng talaga permit, to. kukunan pa Nelson ng Chua. that sample yung mga kalapati para ma-check nila kung may sakit yung kalapati o wala. Kailangan yung Pigeon Club ay registered with the Bureau of Animal Industry. That will be good for 6 months. Then, kailangan i-renew siya palagi. Sa aming pag-iimbestiga, nalaman na ang club ng mga inarestong Kalapati Racers sa Cavite walang permit mula sa Bureau of Animal Ayun, yun nga yung sinasabi ko. Kasi siguro mga club yun na parang hindi ganung kalalaking club, katulad ng mga PHA, parang siguro bumubuo pa lang sila ng pangalan, hindi pa sila naka-register.
and na-timingan nga siguro na may mga nakakaalam na mga otoridad. So, yun yung nangyari. Industry. Si Cavite, although walang AI, ang province na yan, yung region na kinabilangan niya is considered as an AI-affected region. Okay, dahil AI, yun nga, yung sabi dito is avian influenza. So, yung sakit yung inaano nila, parang iniiwasan nila na dumami and kumalat. So, kailangan talaga, may mga certain certificates and para malaman nga na wala talagang mga sakit yung kalapate. Kaya sinisiguro nila na pag mag-organize ka ng ganito, kailangan talaga registered ka. Because meron po tayong kaso sa Laguna, sa Rizal at saka sa Quezon. Okay. That's the reason why hindi sila May mga, nabibigyan ano, ng permit. may mga Nag-expire cases na rin ang na registration malalapit. nila. Mga club dito po sa Cavite, wala pa pong permit. Nag-comply Okay. naman po kami sa bahay, pero hindi pa po kami pinapayagan na kablabarson. Sinubukan din naming hinga ng panig ang website na ginamit ng grupo ni na Dennis sa Kalapati Race, pero hindi sila tumugon. Millions is sports, hobby. But, tao lang tayo. Halimbawa, ikaw po, may kalapati ka, ako meron. Sa araw ng karera, minsan nakakatuwan tayo. Pare, sidebet tayo ha, kahit pandit tayo. Hindi namin din nakokontrol yan. Sa club din namin, meron din. Sino ba naman ang mag-aalaga ka ng ganong kamamahal na kalapate? Tapos, parang sabong din yan. Parang sabong din yan. They are trying lang na maging proud sa kalapate nila by betting siguro kasi nandun yung pride at saka siguro yung hirap nila sa pag-aalaga, yung tiwala nila dun sa kalapate. And yun siguro yung mga reasons kung bakit talaga parang nakikipag-bet sila ganyan sa organization or sa ibang tao. Kami rules na normal involved. Kahit anong pigil natin, meron gumagawa Totoo niyan yan, na hindi totoo natin yan. alam. Ang mga nahuli, nakalaya matapos magpiyansa. Gayunman, ang City Health Office ng Imus nanindigang hindi ibabalik ang nakumpiskang mga Grabe. kalapate sa mga dati nitong may-ari. Hindi po siya pwede pang i-release dahil po may permit pa po silang hindi pa nagagawa. Then meron po silang Pero mas pipiliin nilang yung kalagayan ng mga kalapati is ganyan. Nakita nyo naman no, yung ano lang, parang fishnet lang. Tapos for sure hindi yan naaalagaan ng maayos. Katulad ng pag-aalaga ng mga may-ari ng kalapating yan. So I think it's better na ibalik nila dun sa mga may-ari. Kasi isa naman sa ganyan, mga may-ari niyan, Diyos ko, kung alam nyo lang kung gaano kalaki ang gastos ng isang kalapate para lang isali sa mga races. Diba? And dyan for sure walang mga vitamins na ibibigay yan, yung City Health. lang possibility na bumalik sa kanilang mga tagapag-alaga at pwede din silang magamit pa sa illegal. Ma-assure naman po namin na may mag-aalaga. Wala na akong magagawa kahit mag-iiyak ako kung yun ang desisyon nila eh. Huwag niyo po isipin na ang kalapate, inaalaga natin para magsugal. Kung nagkakalapate Totoo. kayo, makikita nyo, maramdaman nyo kung anong excitement. Nandun ang adrenaline. Masarap. Sobra. Nag-alaga ako ng mga kalapate na napakatagal na panahon. Kahit ngayon meron akong mga kalapate dito sa amin. Hindi lang ako sumali sa mga races na yan, pero the moment lang na, alam mo yung bumalik yung kalapate sa'yo, na hinagis nyo, binato nyo sa malayo, iba yung feeling. Lalo na siguro kung sa tournament na mangyayari yan, di ba? May mga kakilala akong sobrang taya kapag nananalo ng mga tournament. So, that's all for today and thank you for watching and let's go. Peace out.